Magandang araw mga ka-printing. Kung interesado ka talaga magsimula ng printing, meron kang dapat mga tandaan. Ito yung mga tatlong pinaka-importante para sa akin. Una, tanggalin yung inggit. Ikalawa, bawasan ng kayabangan. Ikatlo, totally kalimutan ng katamaran. Pag nagawa mo yung tatlong yan, ready ka na nga magsimula ng printing business. Kung ano yan, talakayin natin. Okay, bakit sinabi ko yung inggit, tanggalin natin yung inggit? Lalo na kapag ikaw ay magsisimula sa printing business. Kapag ka tinignan mo yung mga may printing business na rin, na established na, makikita mo, napakaganda ng gamit nila. Napaka-aayos na ng gamit at mukhang mga mamahalin. Kaya kung mahingkit ka, hindi ka nga makakapagsimula. Kasi, depende nga lang kung may malaki ka talagang budget. Pero kung may maliit kang budget at hindi naman ganun kakayaman, magsisimula ka talaga sa mga pinakamurang gamit. At ako mismo, nagsimula ako sa ganon. Nagsimula ako sa kapital na 30K. 28,500 to be exact. At unti-unti, kapag ka nakakaahon sa utang, bayad, ganun lang ng ganun ang ginawa ko. Hanggang sa unti-unti, ngayon, ito na yung narating ko. Pero kung hindi matatanggal sa iyo yung inggit na yan, every time na may makikita ka na ibang printing, maingit at maingit ka, hindi ka makakapagsimula. Kasi naiisip mo, dapat ganun yung ganun dapat yung meron ka rin. So, tanggalin yung inggit. Pangalawa yung kayabangan. Bakit kayabangan naman yung sinabi ko yung dalawa? Kasi po, pagka binawasan nyo yung kayabangan nyo, yung pumakapagsimula kayo. Nung una, ako rin po, guilty rin po ako dyan. Bakit? Ang gusto ko lagi ako yung may pinakamaganda at pinakabago na gamit. So, nung dati, nagkaroon din ako ng printer, halimbawa, Kyocera, laser siya. Ang nangyari, naging patungan ng damit. Bakit? Wala namang market. So, yun yung dahil sa kayabangan mo na gusto mo, pinakamaganda yung gamit mo, ang problema, wala namang balik. At karaniwan po doon sa mga magandang gamit, siyempre, maganda rin ang presyo. Pagka gano'n, dahil sa kayabangan natin, gusto nating i-impress yung ating mga customer, ang ending, masaya yung customer. Totoo po yun. Pero, ang tanong, tayo kaya masaya rin. Gano'n natin katagal po babawiin yung kinapital natin dahil bago pa lang tayo. Kung marami ka ng customer, madali lang po yun. Pero kung wala ka pang customer, nagsisimula ka pa lang, napakahirap po nun. Kasi po, mapipilitan ka mangutang dahil sa kayabangan mo. Kaya po, dapat bawasan natin yun. Wala naman pong kaso na magyabang paminsan-minsan. Pero kumbaga, walang dahilan para ipagyabang kung ano yung mga narrative mo. Kaya, bawasan po natin. Okay, ikatlo, ano po yung yung katamaran. Bakit yung katamaran? Kasi po, pag pumasok ka sa printing business po, hindi po totoo yung sinasabi nila na pag ikaw ay nagnegosyo, hawak mo na raw ang oras mo. At least ikaw daw ang amo. Hindi po totoo yan. Bakit ko nasabing hindi totoo yan? Kapag pumasok ka sa printing business po, napakarami mo ng amo. At lahat po sila ipaglilingkuran mo. Dapat ma-impress mo sila lahat. Hindi katulad pag nasa company ka, isa lang yung amo mo. Or yung manager mo, or yung supervisor mo. Sabihin natin, ilan lang po sila ng mga amo mo. Pero sa printing business po, lahat po ng customer mo is amo mo. Kaya ang ending po niyan ay lahat talaga sila ay paglilingkuran mo. Dahil kung hindi ka nila babalikan, babagsak ang negosyo mo. Kaya po, yun yung difference mo. Talagang kinakailangan mong gumising ng maaga. Kailangan mong magtrabaho hanggang gabi. Tuloy-tuloy po yun. So, ibig sabihin, yung katamaran po ay talagang dapat mong kalimutan. Dahil kung tatamad-tamad ka, umasa ka rin naman na wala ka talagang kikitain sa iyong negosyo. So, yun yung difference po na pamamasukan ng pag-negosyo. Sa printing business po, lahat gagawin mo. Mag-aaral ka pa rin, hindi rin natatapos. Pagtutuloy-tuloy pa rin, pag-aaralan mo pa rin yung bagay na kailangan mong iserbisyo. Dahil kung hindi mo aralin, kakatamaran mo siyang aralin, tsak po, kumuha ka man ng tao mo, di ang ending din yan, tatamaran din mismo ultimo yung tao. Magiging good example ka kasi sa mga tao mo. So, yun po yung kaya tatanggalin mo rin talaga yung katamaran. Okay,
So kapag natanggal mo ba yung tatlong yun, pwede ka na mag-open ng printing business. Opo, pwede ka na. At masasabi ko sa yung handa ka na. Hindi po usapin dito yung laki ng kapital mo. Bakit? Meron nga po akong tao ngayon na mag-open siya ngayon this coming December. Ano po yung kapital niya? Ang kapital niya po, pinag-ipunan lang po niya is computer. So, paano siya papasok kung computer lang po yung pinag-ipunan niya? Sa ngayon po, ang sabi niya, ang discarding gagawin niya is sisimulan niya sa bahay lang. Paano pong sa bahay lang? Sa bahay lang kasi ang gagawin niya online lang muna. Isa sa pinakamahalagang aspeto pagdating po sa printing, yung contact. Lagi ko po sinasabi yan, bakit po yung contact? Kasi po, may computer siya, halimbawa katulad nga yung gagawin ng tao ko, may computer siya, sa bahay lang siya, tatanggap siya ng tarpaulin, tatanggap siya ng Panaflex, tatanggap po siya ng kahit na anong trabaho, ibabato niya lang po doon sa matibay na contact niya. Sino po yung matibay na contact niya? Eh di tayo po. Dahil maganda naman po ang relasyon natin doon sa tao natin na magtatayo ng panibagong negosyo, naging honest naman po siya, eh di tayo na po yung pinakamatibay niyang contact. Okay. So, anong gagawin niya? Kukontak siya online, matatanggap siya ng trabaho online, siya rin na mag-e-edit, then ibabato niya lang sa akin. Mag-ano lang po siya. Jabber ang tawag po ng iba doon. So, papatong lang po siya doon, tapos sa ganung paraan po, wala man siyang equipment na mini-maintain para po siyang kumpleto. Parang kumpleto, ha? Hindi kumpleto. Sabi ko, parang kumpleto. Bakit? Lahat po halos ng trabaho, pwede niyang ibato. Ang kagandahan dahil may matibay siyang partner po, ganun din kabilis siyang nakukuha. Kasi po, nagiging priority naman siya dun sa mga may established ng mga pwesto. So, yun yung pinaka-importante. Kaya, bawasan yung katamaran. Kasi dapat talaga kung wala kayong matibay na partner, kailangan nyo po lumabas, makipag-usap sa mga established na kayo po ay makikipag-partner sa kanila. Bawasan ng yabang. Bakit? Unang-una, wala makikipag-partner sa taong mayabang. Kaya kumbaga, magpakumbaba tayo, sabihin natin kung ano yung meron tayo. At yung mga established po, usually naman, nakikipagtulungan po talaga yan sa mga baguhan. Okay, yung inggit, tanggalin nyo. Bakit po? Para wag ho kayong maagad. Kasi pag nainggit po kayo ng nainggit, ayun ang magiging ending dyan. Magpipilito kayo, baka mabaon ho kayo. Mababaon ho kayo sa utang. Bakit? Dahil gusto nyo rin magkaroon kagad ng ganong equipment, samantalang hindi pa kayo handa. Ngayon, pakiramdaman yung sarili nyo. Unti-unti naman po, pagkatagalan, talagang magiging handa ka. Mabibitin ka na kung ano, hindi ka naaasa dun sa partner mo. Kapag ka po lumakas ka na talaga, kailangan mo ng sarili equipment talaga. So, ibig sabihin, huwag kang magmadali. Ang kainaman ng ikaw ay nakiki-partner pa lamang, wala kang mini-maintain na gamit. So, para kang may kompletong gamit, pero wala kang mini-maintain. Wala kang pinoproblema kung magloko man yan. Kasi kung meron kang isa o dalawang matibay na partner, kapag nagloko yung gamit ng isa, lilipat ka po dun sa kabila. Ang importante po, alam po nila parehas. Huwag ka naman po mag-iwan ng utang dun sa kabila, tapos tatalong ka sa kabila. Pagka ganun po, pag nalaman po nila, hindi ka makakaulit. So, yun po yung pinakamaganda doon. Maging honest po kayo dun sa mga partner nyo, then, titiyakin ko po sa inyo, yung partner nyo nito, tutulungan po kayo mumulat. So, yun lang po. Yan yung mga tips na para sa pagsisimula. Pagsimula ng printing business, pagka kaya mo nang tanggalin yung tatlong yun, magsimula na po kayo. At yak po, habang tumatagal, umuunlad po yan, hanggang sa kayo na mismo, makatayo na kayo sa sarili nyo. Okay, hanggang ganun lang po. Sa susunod na kwentuhan uli natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe at gusto mo yung mga ganitong content, subscribe ka na. Then, mag-like ka na rin kung nakinabang ka. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli.